hindi po kayo sa loob kung pumunta ng 43 days. Parang masakit, mahirap umalis sa Pilipinas. Pero, nung nakapag-adjust ako, nung naging close kami lahat, doon na parang ayoko nang umuwi. Di naman sa ayoko nang bumuwi, pero sobrang dali ng mga araw. Parang hindi siya 43 days. Okay, and finally, of course, our newest runner, Miguel Tan Felix. How was it being part of this show? Siyempre, from season 1, di ba, bagong salpak ka. How was it coming in as a newcomer, as a new runner, joining this amazing group of people? Ano yung naging experience ko with them? Hindi ko in-expect na magiging ganito kasi yung buong 43 days ko sa Korea. Noong una, iniisip ko, my God, 43 days? Kaya ko ba yun? Malulungkot ako. Ang dami kong mamimiss sa Pilipinas, yung pamilya ko, mga kaibigan ko. So parang sa akin, parang hindi po kayo sa loob kung pumunta ng 43 days. Parang masakit, mahirap umalis sa Pilipinas. Pero, nung nakapag-adjust ako, nung naging close kami lahat, doon na parang ayoko nang umuwi. Di naman sa ayoko nang bumuwi, pero sobrang dali ng mga araw. Parang hindi siya 43 days. So, kasi time flies when you're having fun with this amazing sobra. Hindi mo na malayan. So, yung bago ako pumunta ng Korea, iniisip ko, trabaho yung pupuntahan ko. Pero hindi ko naramdaman na nagtrabaho ako during the 43 days. At yun naman talaga yung masarap na trabaho. Yung nag-enjoy ka lang, hindi mo mararamdaman yung stress and everything. True. So Miguel, bilang alam mo na bago ka pa, nung sinabihan ka, alam mo na kasi na syempre, sobrang na-build na yung grupo nila may solid na. So saan ka medyo kinabahan nung malaman mong makakasama ka sa Running Man PH2? Kinabahan po ako kung paano ako mag-fit sa grupo. Kasi ako, may pagka-ano ako introvert. Serious actor. May pagka-introvert ako parang minsan nahihiya ako kung kumausap ng mga tao. Nahihiya ka pa sa ganyan agad. So yun, pinanood ko yung buong season 1, na-intimidate ako sa kanila kung gaano sila ka-close. Iniisip ko kung paano ako papasok sa grupo nila. Pero bago ako lumapag ng Korea, nasa aeroplano at ako nung sinabi ko sa sarili ko na bahala na lang. Bahala na, tapos tinrust ko na lang sila kung paano nila ako tatanggapin. No expectations. Na kumbaga, dapat ganito, dapat ganyan. Wala. Basta, kung anong mangyayari sa Korea, bahala na si Batman. Ganon. Pero, buti na lang po, dahil, buti na lang, naging very welcoming sila sa akin. Kaya, at least, naging masaya yung buong 43 days. Okay, so Miguel, ano naman na na-discover mo sa sarili mo dito sa pagiging runner? Masaya pala maging masaya. Kasi, story sinabi natin Liza kanina. Wait lang. Rephrase. Kami tayo after, huwag kang mag-alala. Libre ko na. Wait lang. Mali. Gusto mo ba mag-backstage muna tayo? Mag-usapan mo na natin. Gusto mo na yan. Natutunan kong mas tumawa sa buhay. Yun. Totoo yung sinabi ni Boss G na minsan natatakot tayo sa uncertainties. Pero minsan yun yung nagpapa-excite sa buhay natin. Diba? Parang excited ka kung anong araw mo kinabukasan. So, doon ako na-excite. Yun yung tinuro sa akin ng Running Man and co-runners. What was your game plan and mindset while going into the show? Ako, naman. Go. Si Lexi, ang preparation niya is mag-enjoy. Ako, inisip ko, dapat thinker ako dito, dapat magaling ako ganyan. Pero lahat ng yun, hindi ko nagawa dahil ang sobrang unexpected ng mga nangyayari. Kaya wala kang plano masusunod sa Running Man. Kasi nga, filled of surprises itong season 2, di ba? At hindi nyo alam, kasi biglaan yung mga challenges, yung mga missions nyo. So talagang kahit anong preparation, sometimes you throw it out of the window, I guess, di ba?